Lalamig pa tayo. Isang pa nga, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Pakitapit mo yung yan, sabi mo sa kanya, masaya ako. Dapat may ngiti ako, sasabi mo masaya. Yan, masaya ako. Nakasama kita sa araw na ito. Masaya nga po ba kayo? Amen, diba? Isang kagalakan po na makasama ang bawat isa sa ating pong panalambahan sa umaga na ito. Yan, sa pagsisimula po natin sa ating pong gawain, sama-sama po tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos at pumuntahan po tayo ng ating kapatid sa pananalangin. Yan, sa umaga pong ito, ihanda po natin ang ating mga puso sa ating pagpupuri at pagluluwalhati sa ating Panginoon. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kadakilaan ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil pinaranas mo sa amin yung masarap na kapahingahan, masarap na pagtulog, Panginoon. At muli, inisip mo kami na may panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong katagumpayan, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat araw, sa aming mga pamilya. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala mo na patuloy mong ibinubuhos sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Ikaw ang aming Diyos na dakila. Kailanman, Panginoon, hindi mo kami iniiwan. Nariyan ka palagi sa aming mga buhay. Kaya naman ang lahat ng mga sitwasyon, lahat ng mga pagsubok sa aming mga buhay, na pagtatagumpayan namin ito dahil kasama ka po namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, dapatin mo ang aming mga puso. Itinutulog po namin ito sa iyo, Panginoon. Alisin mo ang bahid ng kasalanan. Marapatin mo kami sa umaga nito na ikaw ay aming paglingkuran. Nataglay po namin, Panginoon, ang malinis na aming puso, ang aming mga buhay. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, nagpapakumbaba, nagpapalinis ng aming mga puso. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay may mabuting puso, handang magpatawad sa anumang mga kasalanan na sumpungan mo sa amin. Naman, salamat. Malaya po kami sa oras na ito na ikaw ay aming purihin, ikaw ay aming dakilain. Dahil pinatawad mo na kami sa aming pagkakasala. Salamat. At sa oras na ito, Panginoon, ikaw ay aming pupurihin sa pamamagitan ng aming pag-awit. Pangunahan mo po, Panginoon, ng aming kapatid sa mga awitin na kanyang hinanda sa oras na ito. Ikaw ay aming maluwalhati. Bigyan mo po siya ng karunungan sa mga awitin na ito. Madala niya po ang buong kongregasyon sa oras na ito. Panutin mo po ng kagalakan ng pag-ibig ang kanyang puso. Maluwalhati ka namin at maging mapangusang iyo ang mga awitin na ito sa iyong harapan. Salamat, Panginoon. Maging sa mga salita mo, buksan mo po ang aming mga puso. Ihanda mo po ito, Panginoon, na sa umagang ito, matanggap mo namin ang iyong mga mabubuting salita, ang iyong mga paalaala sa amin, Panginoon.
Gamitin niyo ang iyong lingkod sa umagang ito. I-anoint niyo po siya, Panginoon. Bigyan mo po siya ng higit na karunungan habang dumadaloy sa kanyang mga labi ang iyong mga salita. Ibuhos mo po sa kanya ang iyong masagalang karunungan, pagpapala, Panginoon, sa kanyang buong pamilya. Salamat po sa kanyang buhay na patuloy na ginagamit upang ibahagi ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil wala siyang sawang ipabatid sa amin ang iyong mga salita. Salamat po sa iyong lingkod. Salamat, Panginoon. At sa umagang ito, nararapat, Panginoon, na ikaw ay aming pumigin. Nararapat na ikaw ay aming sambahin. Luwalhatiin, dakilain. Dahil ikaw ang Diyos na kailanman hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat. At sa oras na ito, inanilihan ka po namin sa may kalagitnaan habang kami ay nagpupuri, sumasamba sa iyo, Panginoon. Salamat. Pagtagumpayin mo kami sa umagang ito. Dahil, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na narapat na tumanggap ng pinakamataas naming pagsamba sa umagang ito. Salamat, salamat, Panginoon. Tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba. Pasasalamat sa oras na ito. Nahandog namin sa iyo ang aming mga puso at ang aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Chapter 5, verse 17. Alam mo yun ito? Yan, pero napakaganda na reminder sa atin ng Panginoong Diyos. Sabi doon, kapag tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, tayo ay bagong nilalang na. Sige nga, tingin ko ulit sa kaliwa ko tsaka sa kanan. Bagong nilalang na yan. Amen? Kaya sabi doon, wala na kailan dating pagkatao pagkat siya ay bago na. Sabi nga sa English, the old has gone and the new has come. Amen? Kaya lagi natin naririnig, every gising is a blessing. Pero bago na daw eh, top 10 na kami kahapon. Sabi doon, every gising, sabihin nga pala natin, every gising, I am changing. Amen? Yan, sa bawat araw na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, i-desire natin yung pagbabago na nagmumula sa Kanya. Hindi ka ulit sa katabi mo. Sabihin mo sa Kanya, pag nagbago namin, magbabago na yun. Amen? Muli nga po natin bigyan ng papuring palakpak ang ating Panginoong Diyos. Kaya, i-desire natin sa bawat araw na ang pagbabago na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ay siya lang ang salamat po sa iyo, Panginoon. Binabago mo po araw-araw, sabihin mo, binabago mo
mula sa aming Panginoon. Itaas ang ngalan niya, nakakatilig ka, nakakabuti ka, ang aking Diyos. Tayo'y magpasalamat, tayo'y magpasalamat sa aking Diyos. Nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Nais ko'y magpasalamat sa aking Diyos. Nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti, pagbuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, nakakatilig ka, napakabuti niya ng ating Diyos. Isa pa na napakabuti mo, napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, nakakatilig ka, napakabuti ka, napakabuti ka, napakabuti ka, ating Salamat po sa iyo, aming Panginoong Diyos. Tunay nga aming Ama, na salamat po dahil ikaw ang tapat na Diyos. Mula sa panahon ni Abraham, Isaac at ni Jacob, at hanggang sa panahon namin ngayon, Panginoon, patuloy ka at nagiging tapat na Panginoon. Tapat ka at hindi ka kailanman nagkukulang sa amin. Kung paano mo, Panginoon, iniligtas si David sa tuwing siya'y makikipagbatal sa mga oso, sa tigre, o maging kay Goliath. Kung paano mo pinapadalhan ng pagkain, Panginoon, sa Elijah, sa pamamagitan ng mga uwak. At kung paano mo, Panginoon, na hindi pinabayaan si Ruth at Naomi. Aming Panginoong Diyos, ganyan ka pa rin po humahinga at magmahal sa bawat isa sa amin. Napakabuti mo, Panginoon! Ikaw lang, wala nang ibang nararapat. Sa bawat araw ng aming buhay, ikaw lamang po ang aming pagpupuri. Salamat sa iyo, aming Panginoon. Nakita ka aming Ama. Patuloy ka namin pupurihin at sasambahin sa aming mga buhay, sa aming mga tinig. Purihin ka.
umaga ay ang tunay na pagbabago. Ang tunay na pagbabago. Kasi po merong fake. Merong hindi totoong pagbabago. Kaya po ang isi-share ko po sa inyo, ang tunay na pagbabago o metamorpho. Metamorpho, ibig sabihin, tunay na pagbabago. Bakit? Ano ang pagsisikap ng isang tao baguhin ang kanyang sarili nang hiwalay sa Diyos ay palaging hahantong sa kabiguan. Tama po ba? Kaya kahit na anumang pong New Year's resolution taon-taon, ang gawin ng isang tao, hindi na siya maninigarilyo, hindi na siya magmumura, babaguhin na niya ang sarili niya, pero ganun pa rin ang buhay niya. Paglipas ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, balik pa rin sa dati. Kasi anumang pagpupunyagi o pagpupursige na baguhin ang sarili na himalay sa Diyos, hahantong po sa kabiguan. Ibig sabihin, wala rin po mangyayari. Mga kapatid, hindi po kaya ng isang taong baguhin ang kanyang sarili ng tunay ng hiwalay sa Diyos. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya baguhin ang sarili natin ng tunay kapag wala tayo sa Diyos. Kailan niyo po? Kaya karamihan, sinasabi ng iba, bakit ang dami nila? Bakit ang yaman ng church nila? Bakit ang lalaki ng simbahan nila? Meron pa kang iba, pinagmamalaki nila sa Facebook, ang isang kapilya nila ay 300 million, 500 million. So, para sa kanila, sila yung tunay na church sapagkat mayaman sila, blessed sila. Yan ang paniniwala nila. Kasi naniniwala ako dito ng sukatan ng isang Kristyanismo. Ang sukatan, yung mga tao sa loob, tunay bang binago o hindi? Amen po ba? Kasi kahit mayaman ang simbahan mo, kahit tingin mo bless ang church nyo, kung hindi alam ng tao at hiwalay sa Diyos sa mga tao, kahit anong gawin, kahit anong ganda ng pagsamba, kahit anong gawin o ganda ng preaching, kahit anong yaman ng simbahan, kapag hiwalay sa Diyos, kapag wala sa Panginoong Diyos, walang totoong pagbabago. Amen po ba? Walang totoong pagbabago ang isang tao na hiwalay sa Diyos. Kaya kahit anong gawin natin, mga kapatid, kahit na magkaroon tayo ng camp, kaya nga di ba nakakalungkot pag may mga taong matay sa camp, nagpapatotoo, active, yung buong buwan na yun, grabe. Umiiyak, patotoo ng patotoo, pero bakit kung minsan nawawala? Hindi nyo malapansin. Hindi tuloy-tuloy, hindi consistent. Bakit ito bigla nawawala? Kasi nga po mga kapatid, iba lang naman po natin sa Matthew chapter 13, may 4 na klase ng lupa na nakasikan ng bibig. Sabi doon, pareho sinabi, lahat sila nakikinig. Lahat sila nakikinig. Kaso problema, yung iba doon, sabi doon yung iba, masaya lang nilang tinanggap ang salita. After nun, wala na. Kasi hindi po nag-ugat. Yung iba naman, kaya hindi nag-uugat, walang fruitful, hindi naging fruitful ang buhay, hindi na bago, kasi natanim sa dawagan. Maraming kasabay, mga worries of life, ang dami niyang iniisip, ang dami niyang piniproblema, ang dami niyang iniintindi. Nakakita na ba kayo ng sampun o halaman na kasabay na lumalaki ng damo o ng kung ano-ano mga masukal ang paligid? Hirap siya makapamunga at hirap siya mag-grow. Pero salamat sa Diyos kasi nakikita mo sa loob ng simbahan. Kaya natin po mga kapatid, sa loob ng simbahan, mas gugustuhin ko. Ako bilang pastor, ang dami-dami nga namin. Ang dami-dami ko nga miyembro. Pero ang dami rin mga bisyo. Ang daming problema. Walang pagbabago. Mas gugustuhin ko. Marami kami. Mas maganda. Pero mas maganda kung lahat ng marami na yon ay binago ng Panginoon. Pero kung marami kami,
Tapos wala namang pagbabago yung iba. Yung iba, mura dito, mura doon. Yung iba, walang pagbabago. Makikita mo ma-attend. Paglabas sa church. Pagdating ng linggo, ang postura Kristiyano. Pagdating ng Lunes at Sabado, kung saan-saan makikita nakaupo. May mga nasa bingguhan, matyungan, inuman. So nakakalungkot yun. Ika ng iba, kung ano naman, pag-araw naman ng linggo, maglilinis naman ako. Para pagdating ng Lunes, back to normal ako. Sabi ng iba. Nakakalungkot yun na, very disappointing. Nakaka-disappoint sa part namin. Pag may mga nakikita kami, nababalitaan na mga ganong kapatiran. Kasi sabi ko nga, hindi balik content. Hindi balik content tayo. Pero quality, buhay na pinago. Kasi pag naniniwala ko, pag nagmalipas yung buhay ni pinago, yung mga tao lalapit ko sa church kasi nakita nila kung paano pinago ang mga konting miyembro hanggang dumami. Kasi nakita nila yung pagbabago sa kanilang buhay. Amen po ba? Mas gusto ko yun. Kasi nag-iiyakan, nagtatampi, ang dami-dami. Pero ang gulo ng buhay. Ang gulo. Tapos walang pagbabago. Nakakalungkot mga kapatid. Dahil ang totoong church, ang totoong iglesia, yun yung kalupunan ng mananampalataya na pinago ang buhay ng Panginoon. Amen po ba? Yan ang mahalaga. Sabi mo sa katabi mo, salamat lang nandito ka. Binago na ng Diyos. Pag decision pa lang itong linggo, makikita mo na ito o binago ng Diyos. Alam niyo bakit? Sabado pa lang naghahanda na. Amen po ba? Sabado pa lang excited na. Pero yung walang pagbabago, sasabihin na, ay, linggo pa lang ngayon. Pag tinext mo, sorry, Pastor, di ko alam, nakakalimutan ko. Linggo pa lang ngayon. Nakakalungkot. Meron iba naman, sa dinami-dami ng panahon, isasabay ang reunion Sunday. Sa dinami-dami ng panahon, meron akong kilala. Kaibigan kong nagsumbong yung mga kaibigan ko para magpasusunod ng lugar sa para grabe yung leader ko. Siya preacher. Sunday siya preacher. Tinext ako Sabado ng gabi, Pastor, hindi ako pwede bukas. Bakit? Ititreat kasi ako ng anak ko bukas. Linggo. Ha? Ikaw ang speaker, titreat ka. Pwede bang after service na lang? Okay, pwede bang mayamay ako sa isang araw? Pero mag-ministry ka, ititreat ka, bakit? Sunday, di ka atin ng Sunday, kasi ititreat ka. Makapagin, alam. Mature Christian ba ang tawag doon? Binago ba yung mga kapatid? Ha? Sunday, inuna mo na may mag-treat sa'yo kaysa pakinggan ang salita ng Diyos. Nakakalungkot yun. Nakakabahala. And then, may mga Christian ganun. Hindi priority ang Panginoon. Tapos magsasabi ka pag may mga panonood, Lord, bakit? Ano nangyayari sa atin? Tapos, magtataka ka pa kung bakit gano'n na nagiging buhay natin. Amen po ba ba? Kailangan may experience natin ang tunay na pagbabago sa buhay natin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Doon mo mateteras. Doon mo mateteras kung sino yung mga mature. Doon mo mateteras kung sino talaga totoong binago araw ng Sunday. Pwera na lang nagdalandangan yung mga bituin sa langit. O kaya bumuka na yung lupa. Pero hanggat hindi nangyayari yun, hindi ang panitigil, matitignan na sumamba sa Panginoon. At tinitibok ng puso niya si Lord. At sobrang malungkot siya kapag hindi siya nakakasimba. Pero yung mga iba, na parang normal lang na hindi normal yun. Ang ipon, alisin mo sa ipapawid, mamamatay. Ang isda, alisin mo sa tubig, mamamatay. Ang Kristiyano, pag hindi nagpatuloy sa Panginoon na salita ng Diyos, unti-unti mamamatay ang spiritual. Pero pinagwawalang bahala ng marami. Why? Kasi hindi lang priority ang Diyos. Hindi nila alam ang laki-laki na nagagawa ng pakikinig ng salita ng Diyos. Para sa nila, paliwala yun. Sa akin na kapatid, big deal yun. Ang Sunday sa akin, big deal. Ang Sunday sa akin, mahalaga. Wala nang kahalaga sa buhay ko, pag Sunday.
Sunday. Kasi alam ko, pag Sunday, araw ng Panginoon. Kung meron ka mahalagang dapat gawin, hindi kita dapat ng Sunday. Kasi ang Sunday, itinalaga ko na, isinumpa ko na, pinangako ko na ang linggo para sa Panginoon. Kahit ano mangyari. Yun ang tao na nakaranas ng totoong pagbabago. Hindi pwede ipagpalit ang araw ng panambahan sa Panginoon. Amen? Palapakan natin ang doon. Sabi ko sa katabi mo, buti na lang nandito ka. Praise God. Hallelujah. Tuloy po natin. Kaya nga, magtataka ka pa, bakit ganun ang buhay mo? Bakit naggaling na sarili mo? Para walang pagbabago? Kasi nga, hindi mo kayang baguhin ang buhay mo, ang sarili mo, nang hiwalay sa Diyos. Kaya huwag ipagmalaki ng mga churches na sila ang totoo. Sila yung malaki. Kayo mga born again, kita nyo, mahihirap lang kayo. Kung nakakalungkot mo sila yung mga kulto, sila yung mararami. Alam nyo bakit? Malapad ang daan, tungo sa kapahamakan. Makipot, maliit, makitid ang daan, tungo sa buhay ng malanggan. Ang sabi ng ni Haring Solomon, may daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo ng kapahamakan, ang daming dumadaan doon. Salamat sa Diyos. Sa makitid na daan, nakakaunting nakakasumpo, isa ka, isa ako, isa tayo, na nakapasok sa makitid na daan. At ang dulo noon ay buhay na walang hanggan. Amen? Aanin ko ang pumasok sa malapad na daan, pero yung ending, kapahamakan o impyerno, pastor, ang dami nila, hindi yun na nasa Bible. Ang nasa Bible na makakarating dun sa dulo na may buhay na walang hanggan, yung mga pumasok doon sa nakipot at makitid na daan. At ang sabi ng Bible, kakaunting lang nakakasumpong doon. At purihin ng Diyos, isa ka sa nakapasok ito. Amen? Malapakan natin ang Panginoon. Yung iba, maaaring na-reform lang. Magkaiba kasi yun, mga kapatid. Na-reform lang ang ilan sa kanyang mga maling gawa. Na-reform. Ngunit, hindi na-transform ang kanyang pagkatao. Magkaiba kasi yun eh. Yung reformation at transformation. Amen po ba? Parang reform na lipat lang. Hindi na bago. Na-reforma lang, pero hindi totoong nabago, hindi na-transform. Kasi ang totoong nabago, yung mga na-transform ang buhay. Kaya nga, for example, maaari hindi ka na nakikiapin. Sinasabi mo, nakalaya ako sa pagkiapin. Pero, na-reform ka sa ganun. Pero, ang utak mo, nag-iisip ng hindi magandang dahil. Sa isip mo, pwede ka pa rin nakikiapin. Tama po ba? Maaaring sa panlabas na wala na pagsusugal mo, pero sa isip mo, meron ka pa rin pag-iimpot o kasakiman. Pareho lang yun. Pareho lang yun. Yung pangakalim niya, aktual, pisikal, at sa isip pa nag-isip ka, na pangakalim niya, pareho lang yun. Amen po ba walang pinag-iba yun? Maaaring hindi kita, pero mas delikado ang hindi nakikita ng mga mata. Amen po ba mga kapatid? Kasi pwede kang mag-isip, hindi nakikita yun. Maaaring hindi ka nakikiapin, pero sa isipan mo, nakikiapin ka. Di ba? Sabi nga, tumingin ka lang ng mahalay sa kapwa mo, nakiapin ka na. Amen po ba mga kapatid? So, reformation, hindi transformation. Kaya nga po, ang salitang transform ay galing sa original na Greek na ibig sabihin ng original na Greek na metamorpho. Yung po ibig sabihin ng transform sa Greek ay metamorpho. Doon po galing yung salitang metamorphosis. Metamorpho na meron dalawang salita. Yung meta, ang ibig sabihin ay change. Ang morphe o morpho ay form. Yung meta ay change, yung morphe ay form o from. O form. So parang ibig sabihin niya ay change in form. Pag pinagsama ko yung metaphor, change in form o pagbabago anyo. Yun ang nakaranas ng pagbabago. Nakaranas ng process o proseso ng metamorpho. Change. Pagbabago ng anyo. Amen po ba? Tinumay katabi mo.
Di ba katabi mo, pag nagugutom, nagbabago ng anyo? Meron iba, pag nagagalit, nagbabago ng anyo. Hindi yun ang ibig sabihin. Pag nakaranas ka ng proseso ng metamorpho, ay nagbabago ang iyong physically, pati spiritual. Amen po ba mga kapatid? Makinig mo buti. Ang pagbabago ito ay proseso. Ang pagbabago nito ay proseso. Alam niyo kung bakit? Nung na-born again tayo, hindi naman lahat nabago sa atin. Tama ba? Tama ba mga kapatid? Makinig mabuti. Kasi madalas ito pinagtatalunan. Ang na-born again sa atin, yung ating patay ng espiritu. Amen po ba? John chapter 3 verse 3, ang sabi doon, you must be born again. Unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Sa Tagalog, maliban ng isang tao ay panganak na muli, hindi siya papasok sa langit. Amen po ba mga kapatid? Hindi ito optional. Ito po yung pautos. Pautos, kailangan. Kasi pag hindi mo ginawa yan, hindi ka maliligtas. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Jesus sa madaling ng tao, hanggat sa parang maliligtas. Kailangan ipanganak na muli. Kailangan makaranas ka ng born again experience. Bakit? Kasi as far as God is concerned, you are spiritually dead. Pag wala ka kay Kristo. Amen po ba? Spiritually speaking, patay ka. Patay ang sino ng mga tao spiritual na wala sa Panginoon. Pag wala ka sa Panginoon, patay ka spiritual. Kaya kailangan mo ipanganak ng muli. In the Spirit, you are perfect. In the Spirit, pag pinanganak ka muli, you are perfect in the Spirit. Walang mali doon. In the Spirit, you are healed. In the Spirit, in your Spirit, you are blessed. In your Spirit, you are righteous. In the Spirit, you are charito. Ano yung ibig charito? Blessed and highly favored. Kaya kapag ang pangalan mo ay charito, ang ibig sabihin mo sa Greek ay blessed and highly favored. Sabihin mo sa katabi mo, you are charito. Ang ibig sabihin ng charito ay yun ay Greek na blessed and highly favored. Lahat ng mga charito ay magsabi ng Amen. Kaya dapat lagi mo sinasabi, I am charito. Kasi ibig sabihin nun, blessed and highly favored. Kasi kailangan mag-manifest. Kasi sa born again spirit mo, kailangan kumbinsihin mo. Lagi mo tandaan, ikaw ay espiritu na may kaluluwa na nasa katawan. Ikaw ay triune being. Amen po ba? Kaya ang espiritu mo, kailangan palabasin mo sa isip mo at sa katawan mo. Kasi in the spirit, you are blessed. In the spirit, you are charito. In the spirit, you are healed. Pero, may kumokontra. Sino yun? Yung mind, will, and emotion mo. Yun yung soul mo and body. Yun ang nangangailangan ng sanctification. It's a process. Yun ang nangangailangan ng tunay na pagbabago. Kaya kahit born again ka na, hindi mo nawawalayan. Nag-worry ka pa rin. Kaya nga born again ka na, may mga panahon pa rin na nakakagawa ka pa rin ng kasalanan. Tama po ba? Di po ba? Amen po ba? Nakakagawa ka pa rin. Kasi nga, yung mind, will, at saka emotion mo, yun ang kontrabida. Yun ang laging pinihila sa atin, pababa. At yun ang nangangailangan ng proseso ng metamorpho o tunay na pagbabago. Mamaya alamin natin, ano makapag-relate nyo sa Kanya? Para sa marinig nyo, para sa maka-experience ng totoong pagbabago, yung ating soul and body. In the Spirit, no question. In the Spirit, you are good. In your Spirit, you are saved. Eternally saved. Amen po ba? Ewan ko, naniniwala kayo na kaligtasan ay hindi pa ulit-ulit. Ha? Ang kaligtasan pa dito ba kapatid? Minsan lang? Hindi yung paulit-ulit na tatanggap sa Panginoon? Kasi iba paulit-ulit eh.
Naniniwala ako sa Bishop, pag tinanggap mo sa Lord, yun na yun. Amen po ba? Hindi ligo-ligo ka tumatanggap. Ibig sabihin, hindi ka sure. Lahat ka po na sure na ligtas, ang sabi ng Amen. Sure ka dapat. Kung kailan yun, yung 1980s, yun na yun. Kung yun ay genuine, totoo, yun na yun. Hindi ligo-ligo pa ngayon, nagkamali nila. Yun na yun. Pag totoo ka, naniliguro lang kasi ako eh. Iba naniliguro kasi eh. Pero hindi, dapat assured ka na you are saved. Amen po ba? Kaya nga, di ba, pag nagkasala ka, naligtas pa kaya ako. Di ba, mga ganun tayo, dinadaya ng away. So, yun ang ibig sabihin, mga kapatid, kailangan ng ating mind, will, and emotions. Ito po ang halaban ng ating spirit. Yan ang ating struggle. Naalala nyo sa Romans chapter 6, si Paul yung problema niya. Meron akong mga bagay na gustong gawin pero hindi ko magawa. Meron naman akong gustong gawin, yung ayaw gawin, pero yun naman ang aking nagagawa. May problema ako, sabi niya, kawawa ko. May problema ang loob ko. May naglalaban. May naglalaban sa kalooban ko. Problema natin yan, mga kapatid. Aminin natin na nangyayari lahat sa atin yan. Amen? Kasi kung okay ka na, kung di mo kailangan ng proseso na ito, kung okay ka na, eh di dapat di ka na nag-war. Amen po ba? Kung okay ka na, dapat di ka na nagkakasala. Meron po ba dito mga kapatid, hindi nagkakasala? O okay ka na, dapat hindi ka na nakapag-isip na masama sa kapwa mo. Kasi yung okay na eh. Pero hindi eh. Aminin natin kahit pastor, nag-worry pa rin. Nababalisa pa rin tayo. Pag may sakit, natataranta pa rin tayo. Tama po ba? Kasi nga, yun ang naturalesa natin na nangyayari sa buhay natin. Kasi, in your spirit, you are perfect. Kaya lang, pagdating sa ating kalaban ng ating spirito, yun ang kailangan ng renewal. Yun ang kailangan mabago sa pagkatao natin. Kailangan sumunod sa espiritu natin na na-born again ang ating katawan at ang ating isip. Amen po ba ba? Kailangan sumunod yun. Kailangan sumunod. Kailangan ng cooperation natin. Kailangan sumunod yung mind, will, and emotions. Yun yung soul natin. Sabi ng iba, isa lang yan. Hindi po. Ibang spirito, soul. Ang soul natin, kung ano ba yung mind, will, and emotions, at yung body natin. Kagaya ni God, naniniwala na sa anak, about spirito, ikaw din. We are a trying being na may spirito ng kaluluwa na nasa katawan. Amen po ba? I hope na pareho tayo ng distance sa ganitong aspeto ng buhay. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. So, change in form o pagbabago ng anyo. Parang ganito yung mga kapatid, para mas maintindihan natin. Ang proseso ng pagbabago ng isang uod, di ba, metamorpho nga eh. Yung mga nag-aaral dyan, di ba, yung pagbabago ng uod, di ba, bago siya maging paru-paro, tama ba? Bago siya maging paru-paro, uod muna siya. So may proseso. Okay. Ang paru-paro, mga kapatid, ay hindi nagawa o nangyari naging paru-paro agad ng isang magdamagan. Hindi siya naging paru-paro overnight. Tama po ba? Hindi siya naging paru-paro o butterfly overnight. No! Ito'y nagsimula saan? Sa itlog. Nagsimula saan? Sa buod hanggang maging paru-paro. May mga process na dinaanan. Nung naging butterfly na siya, doon nakita yung ganda, ningning, at kulay niya. Ikaw din. Papunta na tayo into perfection, papuntang butterfly, at talagang makikita na yung perfection ni Christ. Alam mo, isa lang naman ang goal nito eh. Maging kagaya tayo ni Cristo. Ito matindi. Ang Diyos ang nagsimula niya. Yung sanctification natin, ang Diyos ang nagsimula. Process. Pero maganda sa Lord, pag sinimulan niya, tatapusin niya. Philippians 1:6, tignan niyo ito ba? Sabi niya, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Heso. Ni Heso Kristo. Diba pala yung spelling ni Heso ito pa? Diba? So, sabi niya, tiyak siya. Sigurado siya.
pag may sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. Amen po ba? Ang Diyos, hindi natin kagaya. Sabi mo nga sa katigan mo, hindi mo kagaya si Lord. Pag may sinimulan, hindi tinatapos. Sino rito ang gagawin na lang? Ang Diyos, hindi niya sugon. O gawin natin to. Pag may napanood ka, para maganda to gayahin ka natin to. Pero maya-maya, pag may mga struggle na, ayaw na. Hindi niya sugon ang tawag doon. Mga bagay na umaten sa isang revival gathering, na bless, kailangan papatubal mo sa church to. Ganun gawin natin. Pero pag dahil ang problema, ayun, siya mo nang nawawala. Ang tawag doon ay Niyas Pugon. Alam niyo yung pugon? Alam niyo yung pugon, mga kapatid? Aapoy, mabilis, tapos mabilis si mamamatay. Ganyan ang maraming Kristiyano. Niyas Pugon, nag-uumpisa na. Kaya nga di ba, wag kang magtaka. Kaya nga, ito na yung problema natin mga Pilipino. Nawawag po yung problema ng mga Kristiyano. Yung mamaya na habit. Mamaya na habit. Problema daw natin mga Pilipino yan. Pero Kristiyano tayo. I'm sure hindi natin problema yan. Amen po ba? Yung may gagawin ka, ay, pumunta ka nga doon. Mamaya na. May gagawin ka, mamaya na. Di ka ba nagtataka, nangamoy ka sa buong CR mo, kasi sa kakamamaya mo, nagbabad ka ng mga damit, mamaya na lang. Umuulan, mamaya na lang, mainit. Inabot ng isang buwan, yung puti mo binabad, naging black o brown. Kaya magtataka ka pa, amoy important. Kasi sa kakamamaya mo, nakalimutan mo na. Yan ang problema natin. Mamaya na lang natin. Bukas na lang. Tsaka na. Tsaka na. Hindi ko pa kailangan mag-born na ganyan. Kayo na muna. Dumating yung problema. Tsaka na kain sa bisyo. Tsaka na. Alam mo ng diabetic ka, wala ka pa rin tigil. Tsaka na, okay pa naman ako. Tapos pag may mabibigat na ng problema, doon natin marirealize sa kailangan pala natin yung pagbabago. Alisin natin yung Kristiyano tayo. Kahit Pilipino tayo, hindi dapat nagmamanifest sa atin yung mamaya na habit. Pag may pinapagawa ang Lord, sabi niya, today, now is the day of salvation. Amen po ba? Ngayon din, pag may pinapagawa, gawin na natin. Huwag natin pagpabukas. Amen. So, di ba? Meron yan end stage, ano pa? Lava stage, pupa stage, hanggang sa adult stage. Yun na yun. Dumating na siya sa punto ng adult. Dumating na siya sa punto ng perfection. Okay. Ang bawat bahagdan o proseso nito mga kapatid ay mayroong nakapaloob na panahon. May panahon yan. Kaya, huwag naman disappoint. Pag may mga tao, parang mga ganun pa rin ang ugali. Kasi minsan ganun din tayo. May kilala ba kayo? Minsan, tagal na siya, nagtatampo pa rin, ay! Ang tagal na kawakan rin. Pero pag hindi mo dinaan, yes, hindi na ako. Meron ba mga tao na birthday mo binante, magtatampo. Hindi nakapag-take home sa pusahandaan, magtatampo. Sa church pa naman may uso ang sharon yan. Nakakataka minsan kung sino mga walang baon. Sila yung nag-bilis magakot. Sabi ka naman. Sila walang dala. Sila ka, hindi pa tapos ang fellowship. May mga tao na maharagan. May mga nagpapalag na. Sabi, teka na, teka na, bakit po? Meron pa paparating. Huwag mo na kayo magpalag. Wala pang gossip. May mga nakaligtan ng plastic. Okay lang naman yun. Ganun naman sa church Di ba? Masaya lang. Kaya, di ba? Dapat ang totoo magbabago. Matagal ng mga dapat tumatagal, mga kapatid. Dapat hindi mo nagpamanifest yung pagiging sensitibo. Lalong leader ka. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, pisilin mo yung kamay, sabi mo, huwag ka na magtatakbo. Dapat, medyo makakapal na yung kalooban natin. Naguguro na tayo sa pagdating sa ganyan. Wala na dapat mga sensitibo matatampuhin mga mananampalataya. Amen po ba? Dapat go lang ng go. Hindi na kamayan.
kakamayan ko, tinalikuran ako, yes. Ikaw, pagdating mo sa kanya, ano nagawa ko kay Pastor? Ginawa ko ito, Pastor. Okay naman. Galing po ba isa? Alam mo, hindi ka lang nakita. Dahil nagdating ka, puro black ka, black ang suot mo. Paano ka makikita eh? Parang may namoy, patay ka sa church. Paano ka mapapansin? Paso sa tatap ka, hindi ka nakamayan. Okay, hindi ka napansin. Mas maganda, ang mga binago na totoong binago, hindi napansin. Ikaw nang maunang pumansin. Ganon ang mga totoong mga binago ng Diyos. Amen po ba? Hindi ka nakamayan? Hindi ikaw yung unang kumamay. Hindi ka nabati ng birthday mo. Sabihin mo sa group chat nyo, oy, mga brother, sister, birthday ko today. Oy, wait lang. This is my Gcash account. Ganun lang naman eh. Hindi ka pinansin. Huwag ka magtatakbo. Ano ba naman yan? 30 years ka na, 20 years, hindi pinatay. Pati mo sarili mo, happy birthday to me. Alas ko sa birthday ko pinatay. Pati mo sarili mo. Hindi magkano ka, mag-post ko sa Facebook, binabati ko ang sarili ko +1. Diba? Masyado kasi tayo papansin minsan eh. Diba? Hindi mo kailangan papansin. Diba? Okay lang yun. Hindi ka pinatay. Katulad kanina, nabanggit ko tuloy sa... Di ba nagpapansin na yung birthday ko, natapot ng birthday ko, sabi ko kanina yung aming revival. Tsaka ako na-realize ko, parang sinabi ko, dapat pala surprise. Pero anyway, para makapaganda din kayo. So, diba? Ang mga nag-grow, yung mga nakaranas ng metamorphosis o proseso ng pagbabago, wala na yun. Wala na, dinaanan mo na yun. Tapos na yung mga panahon na yun. Nung bago ang Krisyano, okay na, may identity ka eh. Pero ngayon, mature ka na, nag-ugro ka na dapat, wala na dapat yung sa akin. Amen po ba? Panapakan natin ang Panginoon. Praise God. Meron pa. Alam ba, mga ayuda. Sa amin kasi, bigura ka mga pastor, nung nakita-kita kami, sa amin, minsan may ganun. Meron daw siya mga member na pang-anniversary at saka pang-Christmas party. Yung mga kaibigan ko sa kanila daw, pag-Christmas party at anniversary, dumadami. Tapos, after ng anniversary, Christmas party, wala na ulit. Basta taon-taon yan, doon lang dumati. Salamat naman at wala dito na. Ano po? Hindi kayo pang-Christmas party at pang-anniversary sa lahat ng Pero may sabi nga ganun, Kristyano. Ate, sa kanila ako, ate ka naman anniversary niya, next month, ate na ako. Medyo paparamdam niya. Medyo nakikita mo na yun ba? Mga 2 weeks before the anniversary, nagmamanifest na yan. Nagmamanifest na yan. Pero makikita, after anniversary o Christmas party, after 2 or 3 weeks, nawawala. Wala eh. Hindi matabang lupa ang puso eh. Hindi nag-grow. Hindi nakaranas sa fruitfulness. Ang mga tao nag-grow nakaranas sa fruitfulness, sa hirap, panahon ng hirap, panahon ng saya, panahon ng problema ng simbahan, hindi iniwan ng simbahan. Nakihati siya sa saya, sa tuwa at iyak, struggle, problema ng simbahan. I'm sure, hindi ko alam. May mga iniwan kayo, siguro iniwan sa ito ng mga nakarang panahon. Pero salamat naman, hindi kayo iniwan ng Diyos. Amen? Nagdakita natin ang biyaya ng Diyos sa buhay niyo at sa iglesia niyo. Amen po ba? At narito ang mga anak ng Diyos na faithful. Isa kayo sa pinagmamalaki namin. Isa kayo sa aming tinitingnan. Kasi napaka-generous nyo. At kayo pag saan gawain nyo kahit service ng barangay, makapunta lang kayo. Nakakatawa, huwag lang service ng pumirarya. May alam akong pastor eh. Hindi, may ilang totoo kaya alam akong pastor eh. Nakasabay kami, sabi lang miyembro, may pagpipray. May pagpipray lang na may sakit. Buhay pa naman. Alam mo, dito sa Limay yata o yun. Pinuntahan naman niya eh. Papasok sa daan. Pagkaparate niya sa malapit sa kanto ng bahay ng miyembro niya na may sakit, naglabasan ng mga tao. Ay, yung ibang mga katoliko nag-altan na. Ay, sus Mariosa, patay na pala. Paano ba yung kotse niya? Parang kotse ng puliran niya. Naglabat na doon. Gusto mo makapatid.
Alam mo na hindi kopo-kopo na tig sa 10,000 yung ginagamit na pampasabog sa pelikula? Yung nakakaawa yung pastor. Naglabasan yung mga totoo. Sorry na, naman ang bibiro. Nakakatawa pero totoo. Naglabasan yung mga tao. Nag-usya. Ay, patay na. Kailan pa? Ay, nagkagulo doon sa barangay. Tapos ay dumikit doon sa kotse. Si pastor, galing sa pitch, nakabarong na puti. Para kukunin yung baka yan. Pagpipray niyo. Sabi ng pastor, buhay pa po, buhay pa. Magkakasal, buhay pa. Yung pastor, di alam pa rin gagawin ko. Tapos, paalis na nga, umalis na umuwi. Pagharurot, dahil sa bilis na kanyang sasakyan, dahil iyan pagharurot niya mga kapatid, natanggal yung tambutso po, Akala mo, try yung dumarating. Iniwan niya na sa plaza. Iniwan niya na, tapos sa nagbabasketball, iniwan niya. Totoo, iniwan niya. Sabi ng nagbabasketball, pastor! Ay, ayoko ng gano'n. Sabi, nakakaya. Diba? So, ba't ba napunta? Anyway. Hindi, dapat ano na tayo ba? Okay lang yung mga na-experience natin sa buhay natin paminsan-minsan. Okay. Ito po yung mga kapatid. Ang bawat, sabi nga kanina, may mga bahagdan. Mayroong nakapaloob na panahon. Halimbawa, yung itlog ng paru-paro bago mabasag at maging uod ay naabot ng 1 linggo. 1 linggo yun, so may process. Bago siya mabasag. 1 week yun, mga kapatid. Tapos, uod, pag lumabas, meron siyang timbang na 0.55 milligrams at haba na 1 inch pag lumabas. Ngunit, ang bilis niya lumaki o umaba. Sa loob ng 2 linggo, mga kapatid, ay humahaba ng 2 inches. Ganun ang paghaba niya. Mabilis siya. Pagkatapos ito, siya ilalabas mula sa pupa ba? Pupa. O puma. Ay, puma. Pupa. Lalabas siya after 1 week sa pupa stage. Tapos isa na siyang ganap na paru-paro. And then, at ang kanyang paglibad bilang paru-paro sa kanyang makulay na pakpak ay magbudulog ng kasiyahan sa paningin ng lahat. Di ba pag nakakita tayo ng paru-paro, gusto natin umihi. Pag nakakita tayo ng mga butterfly, natutuwa tayo. Yung iba naman nakakita ng butterfly, para yata may mamamatay yan. Iba naman pag nakakita ng butterfly, na dinalaw ako na aking kapatid. Pero totoo, may mga Kristiyanong gano'n. Naniniwala pa sa pamahiin. May mga Kristiyanong gano'n, mga kapatid. Di ba? Pag halimbawa, may nagdadrive, may kilala ko nagdadrive. May dumaan na itim na pusa, huminto nagdasal. Ay, baka ma-accident tayo. Kasi paniniwala kung may dumaan na itim na pusa, malas. Yung iba naman, pag nagpapagawa ng bahay, yung church namin dati sa Upa, masikip na nga, hinarangan pa. Sabi pa niya hinarangan? Hinarangan, ginukuha ng wall sa pinto. Kasi daw, yung pinto, katapat ng CR. Malas daw yun. Katapat ng CR. Ang ginawa, yung pinto na ito yung pinto, naglagay ng harap. Ang laki ng silikip, sabi na ba naman niya? Diba? Kasi meron tayong mga superstitious belief. May mga tayo paniniwala, mga Kristiyano na. Huwag ka kumakaw. Ano ginagawa mo? Nagwawalis mo. Mahalas siya, gabi na. Bukas ka na magwalis, mahalas na yan. Marami tayong paniniwala ka. Mga kapatid, yung iba naman, naniniwala sa kamay na malas. Mga kapatid, walang malas at swerte. Lahat tayo pinapuran at pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Iba naman nakadepende sa bituin. Ano ba bituin niya? Bituin. Iba naman nakadepende sa loto o webe. Huwag kayong gumaya sa dati ng miyembro, ha? Nagsusulat ng mga talata, tinayaan ng webe. Tapos sabi sa gusto mo pa totoo. Christmas party namin.
Totoo ito mga kapatid. Isa siyang kagawad. Testimony siya. Sorry. Nag-mag-share po ako sa Christmas party natin ng spaghetti. Christmas party namin, spaghetti. Dalawang tao. Sabi, praise God. Thank you, friend. Talaga pinagpala ako nito. Wow, praise the Lord. Kaya pala pa nag-favorite sa ko. Nagkakaroon siya. Nakatingin ka. Hindi kumukurap. Tapos nagsusulat. Ang sulat niya nakatingin pa sa akin. Tapos pagbaba ko, thank you po. Meron naman ako mga natutunan talata may tatayaan na naman ako sa break. Kasi last week yung pong signal yung verse, tumama. Yung spaghetti yung po yung tinamaan. Sabi ko, tinamaan ka na magaling. Hindi ako nakakipon, muntik na ako mag-backslide eh. Biro lang. Sabi, grabe. Totoo lang, grabe ka. So, ang ating pagkatao ay nasa ganun din proseso. Amen? Ganun din yung proseso ng pagkatao natin. Okay. Being transformed, present, di ba sabi sa, tingnan natin Romans 12 verse 2. O bago yun, sige, mamaya na. Being transformed, ibig sabihin nyo like present progressive tense. Ang ibig sabihin, kasalukuyang nangyayari. Kasalukuyang tayong binabago. Nagsimula na, pero di pa tapos ang goal. Nagsimula na, pero di pa tapos. Ang goal, maging kagaya tayo ng Panginoon. Nagsisimula ng proseso ng pagbabago ng tuluyan ng Panginoon sa atin. May mga lumilitaw na mga kaunting mga ugali natin di magaganda, pero sinimulan na ng Diyos na ayusin niya. Maganda nga niya, hanggang tuluyan, tatapusin ng Diyos siya. Hanggang sa maging kamukha natin, kaugali natin, ang ating Panginoon sa Kristo. Amen po ba, ma'am? Ang goal lang naman, maging Christ lang tayo. Maging Christ lang tayo. Okay. How and when did God begin this process? Kailan nagsimula at paano? Ito'y nagsimula nung tayo'y maborn again. Lahat ng born again, magsabi ng amen. Ito na ang hudyat ng ating pagbabago nung tayo ay panganak na muli. Hudyat na yun. Nung naborn again ka, hudyat na yan. Simula na yun ng pagbabago o transformation mo. Lagi sabi ka kanina, in your born again spirit, you have eternal life, you are blessed, you are healed, you are greatly empowered, you are highly favored. Ang spiritual na buhay na ipinunla ng Lord sa iyong espiritu ay mahayag sa ating kaluluwa patungo sa ating katawan. Kaya nga diba, yun yung nagsasalita sa atin. Nag-pray tayo, I'm blessed. Pag may problema tayo, diba, ganun din ba kayo ganun din natin? Pag may problema, kaya mo to. Diba? Spirit yun. Kaya mo to. Nagsasalita ka ng mga talata, I can do all things through Christ. Spirit mo yun. Hindi lang, merong negative na result ang check-up mo. Napasin, automatic. Ang spirit mo nagsasalita, nag-pray. Alam ko, pinagaling na. Lord, alam ko 2,000 years. Kasama to sa binayaran mo sa cross. Di ba? Pag walang-wala ka, anong sinasabi ng spirit mo? Bless ako. Magkakaroon din ako. Pag may problema, sabi mo, di mo ako bumabayaan. Yung anak mo, sobrang kulit-kulit, sobrang anak mo, di mo alam kung kanino nagmana. Sasabihin mo, napaka. Pero Lord, alam ko, may plano ka sa akin. Spirit yun. Pero, yung mind with your emotion mo, kumakontra. Correct? Sabi mo, ay, kaya ko to. Pero sasabihin na ang emotion mo, hindi ko kaya. Nagtatagal mo. Kaya na mahina. Ayaw ko na matindi. Kasi mahina. Ayaw ko na magsimula. Kasi nalulupo. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya na dapat, from your spirit, palabasin mo na mag-manifest sa katawan mo na by the stripes of Jesus, you are healed and blessed. Kailangan kumpinsin ng espiritu mo ang katawan mo, ang isipan mo, na kay Kristo, ikaw ay magaling na. Amen po ba? Talaga naman. Nagbibiro bang Bible? Talaga naman eh. Pag nagkaroon ka ng ganong faith, great faith, sinabi ng Bible, Isaiah 53 pa lang eh.
Hindi pa namamatay si Jesus eh. Di ba? Hinulaan ka na eh. Nasa kanyang mga latay. Magaling ka na eh. Past tense na eh. Hindi niya sinabi, Isaiah 53, sa magitan ng kanyang mga latay at sugat, gagaling ka. Hindi nga eh. Sinabi niya, magaling ka na. Nagbibiro ba ang Bible? Totoo ba ang Bible? Pag naniniwala ang Bible ay totoo, makapangyari, pero wala mo yun. Kaya lang na, kaya hindi nagpapanibas kasi, yun nga, yung mind, will, and emotions na kaklas na. Kaya kailangan niya talagang dumaan sa proseso na pagbabago. Amen po ba mga kapatid? Yun ang kailangan mabago. At kailangan ng Diyos ang cooperation mo para mabago ang kaluluwa mo. Kasi espiritu mo walang problema eh. Okay naman eh. Amen po ba? Nakakaintindihan mo ba tayo? Yun ka eh. In the spirit, malakas ka. In the spirit, kaya dito ka sa church, spiritual ka, walang kaharang-harang sa iyong problema. Pero may mga times, aminin nyo, nade-depress din kayo. May napanood ako sa ko nakita. Naglili mo siya ng konting habag o pagmamahal. Sa dating, di ko alam kung kanina siya humingi ng pagmamahal. Yung anak niya may sakit. Autistic. Dahil pagod na siya mag-alaga. Nanawagan siya, kailangan ng pagmamahal. Alam mo ginawa niya? Pinatay yung anak niya, nagpakamatay siya. Depression. Pinatay niya anak niya, sa sobrang bigat ng dinadaanan niya, nagpakamatay siya. Alam niyo lang yung nire-request niya? Konting pagmamahal. Kasi sa totoo lang, kailangan natin lahat yan. Basic need natin, hindi lang naman kumain at uminom, pananamit. Isa sa pangailangan ng puso natin spiritual, ang mahalin, ang pagmahal. Nakaka-depress, pag nagmahal ka, hindi ka sinuklian ng pagmamahal. Tama ba? Parang binigay mo na lahat, tapos ito'y ginanong sa'yo. Sa espiritu mo, nagmahal ka na nagmahal. Pero yung flesh mo, sinasabi niya kailangan mong maghanap at gantihan ka dapat. Pero sa espiritu mo, hindi naghahanap yun. Kasi gusto na ng espiritu mo, mag-extend ka ng love sa mga tao. Amen po ba? Tingnan mo yun. Nagpakamatay at pinatay yung anak. Grabe yung mga kapatid. Kasi nga, depressed. At ang dami ganyan sa panahon po natin. Okay po ba kayo mga kapatid? Another 5 minutes na lang. Sabi nga, ang spiritual na buhay na ipinula ng Lord sa atin. Espiritu espiritu. Doon nagpupula ang Diyos eh. Akala mo ba tinatarget ng Lord emotion mo? Kaya kahit nag-iiyak ka, hindi yan ang totoong transformation. Spirit. Sa espiritu nagpupula ang bibig. Amen po ba? Pag natouch ang espiritu ng tao. Kasi nga, pag yun na nakakilala sa Diyos, kumilos ang Diyos doon, susunod ang emosyon. Mababa mo din ang emosyon. Amen. Tapos sabi niya, at mahahayag sa ating kaluluwa patungo sa ating katawan. Naalala mo siya, no? Naalala mo si David? Nung nalulubo siya. Kinausap niya kanyang sarili, Naalala niya yung depression. Why so downcast, O my soul? Kinausap niya kanyang sarili. Parang siyang baliw. Sabi, bakit ka nalulubo o kaluluwa ko? Hindi spirit ang kinakausap niya. Kasi the spirit okay siya. Bakit ka nalulubo o kaluluwa ko? Nalala yung verse na yun? Why are you so downcast, O my soul? Kanta pa yun eh. Alam mo, sabi niya sa kanyang sarili, put your hope in God. Put your hope in God. Put your hope in God. Sabi niya. Process completed by God. May proseso na tatapusin ng Diyos. Okay, how can a believer cooperate with God in this process? Makinig kayo mabuti dito ako magtatapos. How can a believer cooperate with God in this process? Makinig mabuti. Ang timon ng ating kaluluwa ay ang ating isip. Correct? Ang timon ng ating kasi, hindi mo naman gagawin, kundi mo yung isip.
lokohan, sinasabi ng iba, na may ginawa silang krimen, basta lang ginawa. Alibay lang nila yun. Dahil ang totoo, pinlano nila yun. Hindi yan nagsisimula in action. Nagsisimula ang lahat sa utak. Tama po ba? Ang timon ng kaluluwa, isip. Isip. Kaya kailangan ng renewal ng ating kaisipan. Kailangan mabago ang kaisipan. Amen po ba mga kapatid? Kailangan mabago ang ating kaisipan. Bakit kailangan ng renewal? Meron tayong isip na mahalay, makasalanang isip, makabundong isip. Kailangan mawala ang mga nakatambak na dati sa dati nating isip. O yung luma nating kaisipan, upang magkaroon tayo ng bagong kaisipan. John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, dalawang bagay para makaranas ka ng pagbabago. Dito tayo matatapos. Para makaranas ka ng renewal ng iyong mind. Una, sa verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang abag ng Diyos natin, ako'y nakikiusap sa inyo. I-aral ninyo ang sarili bilang ito. Number 1, surrender. Kailangan isuko ang buhay mo sa Diyos. Para makaranas ka ng tunay na pagbabago. Walang pagsuko, walang pagbabago. Susuko ka rin lang, 100%. Huwag kalahati, hindi hapa. Surrender. Sabi niya, kasi nakaranas sa'yo na habang ng Diyos eh. Kaya nakikusap si Pablo na alay natin sa mga banal, kalugod-lugod sa Diyos, iyon ang karapat-dapat natin pagsamba para sa Kanya. Surrender your life to Jesus. Tapos na yung mga panahon na isip bata, tapos na yung mga panahon na maka-struggle ko sa buhay, tapos na yung panahon na parang Kristiyano ba ako o hindi? Kailangan i-surrender natin sa Lord na lang yan. Amen po ba mga kapatid? Number 2, verse 2. Huwag kayong umayaw sa takbo ng mundo. Sa halip, hayaan niya baguhin na i-word na baguhin niya renew ng mind mo na share ko na dati sa inyo last year. Yung Greek word niya ay anakaino. Anakaino, renewal of the mind. And ang matindi niya mga kapatid, ang magre-renew ng mind mo, hindi ang Diyos, ikaw. Pero, nagbigay ang Diyos ng tool para ma-renew ang mind mo. Ano yun? Salita ng Diyos. Huwag kang umasa na makaranas ng renewal o tunay na pagbabago o metamorphosis nang hindi ka nagbabasa ng Bible. Kasi faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. Amen po ba? Wala kang faith? Umateng ka, nakarinig ka, faith comes. Mahalaga ang pakikinig, pagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang makakaranas naman ng anakaino o renewal of the mind, yung mga nakikinig, nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos. In the first place, ang Word of God ay makapangyarihan. Nagpepere, kaya nga Hebrews, yung 4:12, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Tumatagos, kaya napansin nyo, pakicheck mo nga yung kapatid, Hebrews 4:12, pinag-ihiwalay niya ang espiritu at kaluluwa ng salita ng Diyos. Nabasa yung Hebrews 4:12. Pero dyan, sabi niya, huwag kayo makiayon. Sa Tagalog, huwag kayo mag-compromise. Hindi ko mo uso, kasi uso ka rin. Hindi ko mo ginagawa ng iba, yung gagawin mo, kailangan maiba ka. Hindi ibig sabihin na karamihan ng mga nagpapakasal ngayon ay meron na, ganoon ka din. Pero hindi namin kinokondem ang mga ganoon. Blessing yun. Kaya kung may choice ka, mas piliin natin ang tama. Amen po ba? It's your choice. Huwag natin sabihin na tukso ka lang. Pinili mo yun. Tama po ba? Inisip mo yun.
bago mo ginawa. Kaya kailangan mabago ka. Ma-renew ang nakaino. Yun ang problema sa atin. Kasi, hindi ito rin ma-distinguish kung sino yung mga believer at hindi or not. Kasi pareho lang eh. We talk. Kagaya nila. Nagsasalita din tayo kagaya nila. Kung ano yung ginagawa na, ganun din. Wala pa bago. Ang nangyari, reformation lang. Nagkalipatan lang ng religion. Dati kang Katoliko, nag-born again ka. Pero walang transformation. Walang totoong pagbabago. You need renewal of the mind. We need surrender your lives to God. At huwag kang makipamato. Huwag kang makipag-compromise. Sorry na kapatid pero alam niyo ang stand ko hanggang ngayon. Sabi ng Bible, I think 6:40, Corinthians, do not yoke to unbelievers. Especially kay mga dalaga at binata. Kung magbo-boyfriend kayo, girlfriend, dapat maayos siya din. Hindi po yun galing sa atin. Galing po yan sa salita ng Diyos. Kaya po siya, nakakain ko naman. Okay, kung nandiyan ka, at tayo magkakuha. Pero kung meron pa pipiliin, dapat piliin natin ang tama. Amen po ba? Kasi, ang dami ko na nakilala, dami ko na nakita. Sa tagal ko pa po, pastor, mga kapatid, dami ko na po nakita na nagkakita. Kawit na po niya ang buhay. Lalo, hindi nadala sa church ang lalaki. Dami. Recently, isang worship leader, active worship leader, anointed group leader, anointed talaga. Nakapag-asawa ng leader. Wala siya pa. Umaten siya kayo, si Cristo. So sad. Kaya ako sinasabi ko sa inyo, pero di pa rin condemn, no? Kasi nakita na namin, naranasan na. Alam niyo kung bakit? Dati ko siyang member. Dati, wala na ako. Dati. Tagal na ako pala akong wala doon. 10 years sa Sabaltado. Nakakamutot yun ba ako? Problematic siya, sino dadalhin anak niya? Dito nga rin dinadal. Pati siya. Ayaw daw niya. Ayaw natin magagawa. Pasako. Pasako siya. Meron sana sa choice. Di ba? Yun ang ibig sabihin. Ang daming kwento. Kung isa-isahin po sa inyo. Pero hindi lahat. Ang ending yun. Kasi meron namang nagdala. Kasi kumikilos naman ng grasya habang ng Diyos. Kahit na sa mga panahon ng kamali ka, aayusin pa rin ng Diyos sa buhay mo. Pero talaga pati ka sa ulo mo, ayaw pabago, bala ka. You will sow what you reap. May mga consequences kahit believer. Amen po ba? Pag may mali kang desisyon, as far as God is concerned, mahal ka pa rin niya. Parang ganito lang yan, mahal ka din. Mahal ako ng Diyos. Oo, na-hold up ka ng bangko. Mahal naman ako ng Lord eh. Mahal ka pa rin ng Lord. Ginawa mo yun, mahal ka pa rin niya. Pero makukulong ka. Bakit? Na-hold up ka eh. Ibig sabihin, sa langit, walang problema. Nandun ang kapatawaran niya. Pero sa lupa, may bakas. Sa normal consequences. Kaya kung natin sa lupa, naman ako nila, may mga consequences pa rin. Lahat ng mga maling desisyon natin dito sa lupa. Amen po ba yung mga kapatid? Pero lagi yung tanda, sa pala nagkamali ka, mahal ka pa rin ng Panginoon. Surrender your life. Huwag ka makipamato. At renew your mind. And you will experience anakaina. At yung proseso ng metamorpho, yun ang totoong tunay na pagbabago sa buhay. It's a process. Mahirap na daanan, pero tuloy-tuloy lang. Magpatuloy ka lang. Yung perfection ni Christ, lalabas ka rin paro-paro at lilipat ng mataas. Nakikita ng mga tao ganda-ganda mo, kumikinang ka at ang ganda na patotoo sa buhay. At maraming tao lalapit sa buhay. Amen po ba? Ito po ang tunay na pagbabago. Transform life, metamorpho. It's a process. Inumpisahan ng Diyos, pero tatapusin niya. Tatapusin niya. Hanggang hindi ka nagbabago, hindi ka titigilan ng Diyos.
bless you. Nawa may experience sa ating lahat ang tunay at totoong pagbabago. Tumayo po tayong lahat. Taas natin natin mga kamay. Hallelujah! Pasalamatan natin ang Diyos sa pagbabago. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Salamat po. Purihin ka. Dakilahin ka. Oh, hallelujah. Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Salamat. Sinasapahan namin. Napakadakila mo. Napakabuti mo. Diyos ka na hari na magkakari. Panginoon na nagbabago sa buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa binago buhay namin. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, buhay ka, totoo ka. At alam namin, Panginoon Diyos, mga mahimalang buhay, mahimalang mga gawa ang mararanasan namin sa mga buhay namin. Thank you, Lord, I declare, I decree na ang mga kapatid niyo, Lord, pinagpala mo at pinapurana. I declare and decree yung may mga karamdaman pinagaling mo na. I declare and decree, Lord God, mapupuno ng mga believer at church nito. I declare and decree, mga young people, magkakaroon ng magandang kinabukasan, makakatapos ng pag-aaral, mga board passers, sila na magiging ulo, hindi sila punto. Salamat, Panginoon, nagdidig na rin ako ng mga promotions in the name of Jesus. Hallelujah, promotion, Lord God. I will declare and decree yung mga kapatid na matagal na pinag-pray. Lord God, sa pangalan ni Jesus, right now, I declare answered prayer. Lord God, yung mga medyo natin na karamdaman, I declare healing in the name of Jesus. Yung mga dumadaan sa masalimuot na buhay ngayon, problemado, hindi alam ang gagawin, gulong-gulo, depressed, I declare shalom, 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 shalom in the name of Jesus. Shalom in the name of Jesus. Hallelujah. Yung mga walang pera, maraming utang, Lord God, makalaya po sila sa utang. I declare provision and we declare, but my God shall supply all our needs according to your riches and glory. Salamat, Panginoon. Mayaman ka, mayaman ang simbahan ito. Pinagpala mo si Pastor Gab Adenore, ang lahat ng pamunuan, discipline, mga officer, leader, and elder ng church nito. Pinagpala ko sa lahat ng pinabulani. Salamat na marami sa iyo mga kamay. Pinagkakatiwala ko po ang simbahan ito. In the name of Jesus. Amen. Naman po, ay yung question ko na to is, madalas po talaga na pumapasok po sa isip ko. Ito po yung tanong na, bakit ko ibibigay itong last money ko? Last na nga, edi ako naman yung mawawalan. And alam ko po na minsan din po pumapasok po sa isip natin yun. Lalo po, if hindi pa po talaga natin naiintindihan yung essence po ng magbibigay. And ayun po, for sure po yung tanong na nangako natin yan sa sarili po natin because, and natanong ko na rin po yun sa sarili ko lagi because I don't fully understand po what is the truly essence of tithing. Ako po kasi yung tipo ng tao na nangihinayang po ako kapag na-spend ko po yung pera ko or yung last money ko or nasayang ko po yun sa isang bagay na alam po na pagsisisihan ko. At yun po, until I learned to give po. At first time, hindi pa rin mawawala yung panghihinayang. I really tested the Lord po. Even if sobrang nangihinayang ako every time I give. But I learned how to trust Him. I learned that giving tithes helps our church for God's greater glory. Nagbigay lang ako ng nagbigay and God revealed tithes truly essence is and naintindihan ko. If you give heartfully, faithfully, the Lord will do the rest. Because that's something po na una ako nagbigay and nahawakan ko po yung folder o yung envelope ko po sa pagbibigay po. Narafeel ko po talaga na ibang-iba po talaga yung pakiramdam ng pag nagbibigay ka. And yun po. Tapos yung first time ko po na nagbigay na yun, na-feel ko po na hindi po ako talaga hindi po ako hinayaan ng Panginoon na pagkulangin yung sa family po namin financially. Hindi ko po naramdaman na nagkulang yung Panginoon sa buhay ko. And ayun po. Nang dahil po sa
talaga na yun, I experienced blessings upon blessings. And that decision, I did not regret na sinubukan ko. And yung decision ko na yun is, nagsimula akong magbigay sa Panginoon. And if you're in the middle of a lot of bakit pa, kapatid, it is the time to give. Dahil walang magandang explanations or walang kahit ilang testimony pa yung marinig mo about sa pagbibigay, if hindi nyo pa sinusubukan, hindi nyo maiintindihan. And kahit anong pangsingin mo pa sa sarili mo, and kahit gano'n pa nga po yung manghihikayat sa'yo na magbigay ka, talagang hindi nyo talaga maiintindihan if hindi nyo nga po sisimulan. And if you're not willing to give, and you don't have the heart of faithful and cheerful giver, you still won't understand. Dahil the Lord will reveal it to you if you start giving tithes. And just like me and other faithful givers po, I know na hindi ka rin pagkukulangin ng Diyos kapag nagbigay ka. Magugulat ka na lang at mapapasabi, the best decision I made is I started to give faithfully for His kingdom. Kaya kapatid, isa lang po yung gusto kong binawag sa inyong salita. Ito po yung give and you will see. Kaya po sa umaga po na ito, let's all stand po and hawakan po natin yung mga ipagkakalaw po natin sa Panginoon and let's pray po. Yan. Maraming Diyos sa mga pamilyan sa lahat. Patuloy po. Pupuri ng papasalamat po kami sa umaga na ito, Panginoon. It is truly a privilege, Panginoon, na makapagbigay for your greater glory sa ikaulad pa ng iyong bahay sa bahan. And we also declare din po na promotions and yung mga sa kapatiran po namin, Panginoon, na yung po na wala pa po sapat na provisions and financially, Panginoon, ikaw po yung mag-provide. Dahil alam po namin and naniniwala po namin na you're the greatest provider of all person here in the world, Panginoon. Ikaw po yung alam po, Panginoon, ang kaparaanan and you are the best waymaker, Panginoon, upang magtagumpay kami, Panginoon, financially. And we also declare a breakthrough, Panginoon, sa mga tao na lulumpa din, Panginoon, sa mga debt. Ikaw po yung magpadaya sa kanila sa talikan natin ito, Panginoon. And we also pray, Panginoon, sa bawat cheerful giver, faithful, Panginoon. Tulungan niyo po kami na makapangkayat pa po, Panginoon, upang mas marami pa po kami maakay, Panginoon, sa pagbibigay and ma-share po namin, Panginoon, yung truly essence ng pagbibigay of and tithing, Panginoon. So yun po namin in-entrust ang lahat and binibigay po namin ang lahat na ito, Panginoon, sa pagpapalawa po ng iyong bahay sa bahay. So yun po ang mataas na pagpuri, pagdakilan, pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah! Ayan, dapat po tayo sa ating mga announcement. Mga kacharito. Ayan, praise God po. Huminga muna tayo pinalakas. Tayo binabago ng Panginoon. Salamat sa salita ng Panginoon. Announcement po. Ayan, mga paalala po sa mga susunod na araw, activities. Ayan, praise and prayer worship, Wednesday po. 6:30 p.m. dito po gaganapin sa GCC Sanctuary. So, paalala po sa lahat. 6:30 po, namimiss po namin yung mga kasama rin. So, paalala sa ating mga katabing, samahan, sa bahay. Tara po, yan, dalo po tayo. Midweek pa, prayer worship. Yan, pangalawang announcement po, word practice. Yan,
Sa mga gusto umawit para sa Panginoon, mag-aral na ng boses tinig. Kaya pag-aral po tayo, meron po tayong ensayo. Kasama po ating choir director, Pastor Rodel. Every Saturday, 6 p.m. po, dito po, sa GCC Sanctuary. And 4-in-1 meeting, mamaya po, 1 p.m. And 1 p.m. leaders, stop reading, Sunday, 1:30. Dito po. May stop. Yan. Mga members na YPF. Yan. Next announcement po. Yan. Last June 3 po, ang Great One Christian Church, kasama po itong mga pastor sa Balama, kaya Pastor Luis, kaya Pastora Lynn. Kaya naging po para po sa recollection ng LPC po. So praise God po sa katumpayan ng almost 139 o 37 na mga graduates po ng LPC nakatanggap sa Panginoon. Glory to God. So sa lahat po ng mga may cellphone dyan, ayan, kindly check our GCC YouTube channel po. Ayan, mga Facebook account, kung kayo po yung YBF, ABF, mga GC nyo po, check nyo po lagi. Like and follow, comment and share. Yung mga recorded videos po, mapapanood po sa ating YouTube channel po. Meron po bang mga announcement? Yan, yung po, patiin natin ang mga may karawan. Happy birthday! Happy birthday, mga kapatid! Lahat po naman mga karawan, lahat po kayo sa harapan. Pamakasal po tayo na prayer. Mr. Dom. Kasi po, tayo at nilitan po dito sa harapan ang ating po magdiriwan ng kanyang karawan kung sa araw po ng bukas. Baka naman, kasi po church, tayo po tayo magdiklaran po tayo ng mga pagpapala sa buhay ng ating po mga kapatid. Yan, si Krisha, happy birthday. Well, si Ate Bill, mga June 2. So po, mga kapatid, pray po tayo at i-enhance po natin ang ating mga kapatid at magdeklara po tayo ng pagpapala para po sa iyo po buhay. Tuloy nga po, Panginoon, nagpupuri nagpapasalamat po kami sa buhay ng aming po mga kapatid po, Panginoon, na nagdiwang ang kanilang pong arawan kay Ate Bill po, Panginoon, kay Sister Pisha, kay Paula po, Panginoon, kay Tricia po, Panginoon, magdiriwang ng kanilang pong arawan. Lord, dalangin po namin na marami pang arawan po, Panginoon, na dumating sa kanilang pong buhay. Pagkalubanin po sila ng kalakasan, ng kanilang pong physical na mga katawan po, Panginoon. Magamit po nila ito sa kanilang pong ginagawang pagtutulog. At Panginoon, Lord, na kami po nagdidiklara ng mga biyaya at pagpapala po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid po namin ito na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang pong arawan. Kaya naman po, Panginoon, sa inyo po namin sila nagkakatiwala ng lahat ng kanilang mga pangangailangan po, Panginoon, ay patuloy po pagkaloob sa kanilang pong buhay, maging sa kanilang pong pamilya. Kaya naman po, Panginoon, kami po patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat, at ikaw po ay patuloy na nagbibigay po ng buhay sa amin po mga kapatid po na ito. Salamat po, Panginoon. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday po. Kasi po, at tayo po ay magpupungas na po sa ating pananalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan. Ngayong umaga po na ito po, Panginoon, kanina sa aming pong pagpupuri, pagsamba, salamat sa iyong banal na presensya na patuloy niyong pinapalanas po, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Kaya naman po, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong patuloy na paggabay po, Panginoon, sa buhay din po ni Pastor Ol na
nagbahagi ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon, at tunay na naranasan po namin yung tunay na pagbabago sa aming pong mga buhay at ang mga binagong buhay po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na magamit po namin ito sa pagbabasa ng iyong banal na salita, sa paglilingkod po namin po, Panginoon, at nakita po, Panginoon, ng aming pong pamilya, ng aming pong environment, sa aming pong community po, Panginoon, na kami po ay tunay niyo pong binago. Kaya naman po, Panginoon, kami pinagbuburi, nagpapasalamat sa mensahe na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa po sa amin. At maging sa buhay din po ni Pastor Raul, salamat po, Panginoon, at patuloy niyo po siyang ginagamit. Patuloy, Lord, na kami po'y nagdideklara ng mga biyaya at pagpapala po, Panginoon, sa kanya pong buhay, kasama po ng kanya pong buong pamilya po, Panginoon, at natigig sa kanya pong iglesia na kanya pong pinagmumulungan doon po sa lugar po ng Pilar. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na pagpalain niyo po ang buhay po ni Pastor Raul po, Panginoon. May sa buhay po ni Pastor Dan, Pastor Erwin po, Panginoon, Pastor Rodel, na ginagamit po din po sa iglesia ng Great Commandment Christian Church. Pagpalain niyo po sila. At sa bawat isa po sa amin po, Panginoon, na itinako niyo rin po ng ligtas sa lugar po na ito, Lord. Dalangin po namin na sa amin pong pag-uwi, ikaw po sa patuloy na sumama, mag-ingat din po sa bawat isa. Pagkalooban po kami ng tagumpay po, Panginoon, na maghapon po na ito, pag-iingat po, Panginoon, ay patuloy po namin itong maranasan. Ngayon din po, Panginoon, mga kapatid din po namin na nagtatrabaho sa ibang bansa, Lord, dalangin po namin ang iyong masaganang biyaya at pagpapala, patuloy din po nagparana sa mga kapatid po namin na ito, at mag-isang buhay din po ni PJ, na bagamat din po namin siya nakasama ngayong araw, ay patuloy, Lord, na sa kanya pong pag-alis po, Panginoon, muli sa pagbabalik niya po sa trabaho, doon po sa lugar po ng Saudi Arabia, po, Panginoon, ay patuloy, Lord, ng iyong pag-iingat, ay patuloy na rin po itong maranasan. Sa mga kapatid po namin, na nagtatrabaho sa ibang bansa, mga biyaya at pagpapala, ay patuloy po iparanas sa buhay ng mga kapatid po namin ito. Salamat po, Panginoon, ang po namin ang tagumpay ng lahat ng aming po mga gagawin, magsasabi po mga pagpupulong. Mamaya po, Panginoon, ang tagumpay ay patuloy po namin itong maranasan. Salamat po. Naway ka ngayon ng bawat isa, mga biyaya at pagpapala na naggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na naggagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen.